Hello po mga kabayan, kamusta po? Si Kamano po inyong likod ay nagbabalik po muli. At tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong bagong Senate President at ang kanya pong grupo. Lalong-lalo po pagdating po sa issue ng korupsyon. Meron po siyang statement at pahayag. At komentuhan din po natin yung 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 inilabas po ng Korte Suprema sa pangunguna po ni Associate Justice Leonen, ni Marvick Leonen, yung pinasasagot po ang dalawang sangay ng Kongreso, ang House of Representatives at ang Senado, doon po sa mga naisingit daw po nila na bilyong-bilyong piso sa BICAM 2024, 2025 at 2026. Daan-daang bilyon ang naisingit nila at ito'y gusto pong ipaliwanag o magbigay sila ng paliwanag kung saan po napunta at ginamit ang mga isiningit nila na daan-daang bilyon ang Senado at ang Kongreso. Kaya ba ayaw nila ng investigasyon ng korupsyon dahil dito? Umpisahan po muna natin na painggan si Gatchalian, mga kababayan. Umpisahan na po natin. Panoorin po natin. Sa totoo lang, nagkulang tayo. Kulang tayo dahil sa talamak na korupsyon, sa flood control, at sa napakaraming sakunang sanay na iwasan at mga buhay na sanay na ligtas kung ginamit lang ng tama ang pera ng bayan. Dahil hindi lang pamumuno o maayos na pamamahala ang ipinagkatiwala sa atin ng ating mga kababayan, ipinagkatiwala nila sa atin ang kanilang pag-asa, ang pag-asang maramdaman nilang umangat ang kanilang buhay na may saysay ang bawat pisong ginagastos ng gobyerno para sa katuparan ng kanilang mga pangarap. Sa totoo lang, nagkulang tayo. Kulang tayo dahil sa talamak na korupsyon, sa flood control, at sa napakaraming Nagkulang daw po sa talamak na korupsyon. Nagkulang sila. Ang tanong, tinutumbok nyo ba kung sino at saan nagmula? Sino may kagagawa ng talamak na korupsyon sa bansa? Pinupush nyo ba? Ginagawa nyo ba? Imbestigahan man lang itong ngayon? Katulad ng ginagawa na pag-iimbestiga ni Senator Marcoleta? Si Senator Alan Peter Cayetano? Sige nga. Meron bang investigasyon? Nagtuloy-tuloy ba ngayon? Wala na. Hanggang salita lang dahil nagkulang daw sila. Pero ang pera, hindi po sila nagkukulang sa pera. Male-maleta. Hindi kaya. At ito pa po mga kababayan, ang gusto pong mangyari ng Korte Suprema na sagutin po nila ang pera ng taong bayan na isinisingit nila daan-daang bilyon. Umpisahan na po natin pakinggan at panoorin. Ipapaliwanag ng Korte Suprema ang Kamara at Senado tungkol sa mga pagbabago sa 2024 national budget na ipinasok ng Bicameral Conference Committee. Sa oral arguments kaugnay sa unprogrammed appropriations sa national budget noong 2024, 2025 at 2026. Ipinuntayan ni Senior Associate Justice Marvick Leonen lalo't consistent anya ang General Appropriations Bill at Senate version ng 2024 budget sa National Expenditure Program na isinumite ng ehekutibo sa Kongreso. Pinagsusumite ni Leonen ang Kongreso ng certification at ng paliwanag kung paano nasingitan ng 400 billion o 500 billion pesos sa pondo ang bersyon ng pambansang budget sa BICAM. Ang Office of the Solicitor General sinabing tatalima sila sa utos ng mahistrado. Nakita niyo po mga tambay, tatalima raw sila. Paano nasingitan sa BICAM ng Kongreso, ng House of Representatives at Senado na napakalaking pondo. Kailangan po may resibo. Magsumiti sila with resibo, certification o certificate sa ginawa po nila 2024, 2025 at 2026. Mga kababayan,
Grabe, no? Sumisingit ng daan-daang bilyon ang House of Representatives at ang Senado. Napakalalaking pera ang isinisingit. Ngayon, mga kababayan, nangihinayang sila sa grabing talamak na korupsyon na dapat daw po ay makapagbibigay ng maganda, tulong, pagbabago sa ating bansa. Yung piso daw po sana na nawawala, kinukurap, ay marami pong mabibigyan ng tulong. Nakita nyo po? Yung sinasabi po nila na talamak na korupsyon, lalong-lalo sa flood control. Sino po ang may gawa? Si Kamanong ba? O kayo? Mga kababayan, sino po gumagawa ng pondo para lumaki ng lumaki ang budget para mailagay sa mga unprogram nila? Unprogram appropriation. Nagkakaroon ng magic himala ang pondo ng bansa. Lumolobo, lumalaki. Lalong-lalo na po pag nasa BICAM na sila-sila na lang po ang gumagawa nito. At ang pinakamasakit, pagka naisingit na nila ang dang-dang bilyon budget pondo para sa mga unprogram nila, pinipirmahan ito ng tinatawag na Lupin di umano at tinatawag din ng kanyang ate na Bangag at Bongit. Pinipirmahan niya. Unbelievable. Nakita niyo po? Di po ba binabasa yan? Nire-revisa? Pinag-aaralan ng Pangulo bago niya pirmahan? Kumpleto po siya. Napakarami niya po. Napakarami niya pong mga legal advisor na po pwede pong saliksikin muli ang ginawang budget at kung may inaisingit dito na hindi maganda ang Senado at ang House of Representatives. Hindi po ba? Kung may mga isiningit, katulad po nito na sinasabi ni Senior Associate Justice Maverick Leonen, di po ba? Ayon po kay Leonen, grabe. Kaya nga pinagpapaliwanag sila. Kailangan nyo magpaliwanag. Bakit nagsisingit kayo ng daang-daang bilyon? Itong Senado at ang House of Representatives, saan napunta yan? Ano mga programang pinuntahan yan? Yan ba yung sinasabi ni Gatchalian? Nangihinayang sila sa grabing korupsyon? Malungkot sila. Nalulungkot sila. Dahil napakalala ng korupsyon, lalo ang flood control. Si Gatchalian, ang kanyang Gatchalian Block. Silang 13 magkakasama ngayon. Ang tanong natin, mga kababayan, nasaan na ang investigasyon ng malawakang korupsyon na sinasabi nilang napakalalang korupsyon? Ubod ng lala ng korupsyon. Meron po bang na-mention si Gatchalian? Natututukan niya at ipagpapatuloy ng Senado ang malawakang korupsyon dahil pera ng taong bayan ang ninanakaw kahit piso ito pag ninakaw ng mga politiko ay napaka-importante nito. Piso lang yan. Paano pa yung daan-daang bilyon ang ninanakaw, Gatchalian? Wala na kaming naririnig. Hindi mo na yata na-mention na ipagpapatuloy ang malawakang investigasyon sa flood control. At kailangan ipatawag lahat ang dapat ipatawag. Kung sino ang may nalalaman ay dapat pagsalitain dahil pera ng taong bayan ang ninakaw at pinagparti-partihan, nilagay pa yata sa maleta. Wala na. Mukhang pinapatayin nyo na. At ang taong bayan ay dinadala nyo na sa impeachment ng Vice President. Sa impeachment. At kung ano-anong issue na ang tinututukan nyo. Wala na ang flood control issue. Hanggang salita na lang.
hanggang panghihinayang na lang. Hanggang sa nalulungkot na lang kayo sa nangyaring malawak ang korupsyon. Hanggang salita. Pero ang katotohanan, ang pera ni Juan de la Cruz, kanino napunta? Sa mga nalulungkot na politiko? Sa mga nanghihinayang na politiko? Doon ba napunta ang daan-daang bilyon na pinanghihinayangan nila? Na sana daw po'y nagamit sa tama. At maraming pamilya ang naulila. Lalong-lalo po sa flood control. Dahil tayo po ang nagsakripisyo at nagkamatay. Hindi po ba? Yan po ang Gatchalian Black. Puro salita lang di umano. Pero walang aksyon. Wala kang makikita aksyon. Dahil nga po, mukha yatang yung grupo nila di umano ang napakaraming pinagtatakpan lalong-lalo sa issue ng korupsyon. Hindi ba isumbong mo kay Tolpo? Meron pang mga tutar yan. Meron pang mga pinky dyan. Mga kababayan at isang damukal na mga insertion dyan. Kamusta na Hontiveros? Ang grupo ninyo? Nahandyan pa si Villanueva? Di po ba? Si Escudero? Si JB? Ersito? Kumpleto sila dyan eh. Si Kiko nagalit sa korupsyon. Si Bam Aquino nagalit sa korupsyon ng mga Marcos. Nananahimik sila lahat dyan. Yan po ang grupo nila, mga kababayan. Puro pera po ang pinag-uusapan sa grupo na ito at lalong-lalo po sa gobyerno ng binagoongang Pilipinas. Magmula umpisa hanggang ngayon, matatapos na naman po ang 2026. Korupsyon pa rin po ang issue at politika. Pero kailangan po nilang gawin lahat ang magagawa nila para po ma-divert ang issue ng korupsyon at madala po sa mga Duterte. Lalong-lalo po ngayon, buhay na buhay at araw-araw pinag-uusapan ang impeachment ng Vice President. Pero po ang malawakang korupsyon na trilyon, mahigit 1 trilyon mahigit ang nawawalang pera ng taong bayan, never po itong inaaraw-araw ng malaking mainstream media para panagutin ang mga nagnakaw na ito. Napansin niyo po ba? Inaaraw-araw po ba ng malalaking mainstream media ang korupsyon sa ating bansa? Hindi. Sa mga Duterte sila tutok na tutok. Hindi po ba? Ganyan na po kawalangya at kasasama ang mga mainstream media. Hindi naman lahat. Yung mga nababayaran lang. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang malungkot po nangyayari sa ating bansa. Napakahusay pong magsalita. Lalong-lalo si Gatchalian na bagong Senate President. Puro salita. Pero wala pong gawa. Lalong-lalo po sa korupsyon. Nada. Ilang linggo na po siya dyan. Mahigit 1 linggo na po siya dyan o 2 linggo na. Hindi niya na po tinutukan ito. Hindi po ba? Maraming salamat po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers. At patuloy po nagsusubscribe sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. Mabuhay po kayo. At thank you rin po at shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, Beichi Chiyoko, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe from Japan, ako si Pilam, Annie Jo, Chodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi from Japan, Norma Garcia, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Shena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, at Rolando Di Binagracia from Bacolod City. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo. Ingat-ingat po kayo sa inyo pong mapagawa. At God bless po sa inyong lahat.
At tayo naman po mga kabayan, magtiis po. Kailangan po natin magtiis. Konting tiis na lang po. Hindi naman po sila panghabang buhay dyan. At hindi naman po habang buhay na may tatago nila ang kanila pong ginawang pagnanakaw sa mga Pilipino. Ingat po. Paalam. Bye-bye.